Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomento na po tayo, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Sumagot na po ang palasyo mga tambay. Sumagot na po ang tagapagsinungaling umano ng palasyo. Ayon po yan sa ating mga kababayan. At tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag din tagapagsinungaling mga kababayan. Ayon po dito po sa pahayag ng ating Vice President, mga kababayan, ang paghingi niya po ng kapatawaran dahil nga po sa ginawa niya pong pagtulong sa tinatawag na bangag at bongit, lalong-lalo po sa nangyari po sa ating bansa. Mga kababayan, grabing kahirapan at korupsyon at pamumulitika. Pero ang sagot po ng tagapagsinungaling umano, ito po, mga kababayan, pakinggan po natin ang sagot. Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Yan po mga tambay, nakita niyo naman po o paano po magsalita ang tagapagsinungaling umano ng palasyo at tinatawag pong garbage in, garbage out ng ating Vice President. Una-una, sinabi niya raw po, may Vice President na puro bakasyon. Ang ginagawa daw po ay puro bakasyon. Hindi po ba sira ulo nito? Hindi po ba sira ulo nito, umano? Bakasyon po ba ginagawa ng Vice President na ang kanyang tatay ay pinatapon, kinidnap, dinala sa dahid, sa ibang bansa, sa banyaga, na walang kaso sa Pilipinas? Dinukot. Yan po lumalabas ngayon eh. Hindi ba? Dinukot. Hindi man lang binigyan ng due process. Kinuha sa airport, dinala sa Villamor Air Base, nilipad ng dahid. Netherlands sa ICC. Bakasyon po ba yon? Hayaan mo. Mararanasan mo rin yan. Pagka dumating na sa'yo yung ganyang sitwasyon, na ikaw umano ay ipatapong ka rin umano sa ibang bansa at hindi ka makabalik ng Pilipinas. Yan, saka mo masasabi na puro bakasyon din ang pamilya mo para puntahan ka. Hindi po ba? Hindi po ba sira ulo nito umano? Yung tatay niya, 80 anyos mahigit, may mga sakit pa. Hindi mo ba pupuntahan yon? Pinatapon ng gobyerno. Hindi po ba? Marami na nga nagsasalita dyan, mga politiko na balimbing yata umano na ngayon lang nagsalita. Ano sinasabi nila? Kakampi pa nila. Ano sinasabi? Dapat nililitis yan sa bansang Pilipinas, hindi sa Netherlands, hindi sa ICC. Dahil meron tayong sariling soberenya at meron tayong sariling hustisya at judicial sa ating bansa. Hindi po ba katarantaduhan at kagaguhan ang sinasabi nito umano? Para sabihin mo isang Vice President na nagbabakasyon, pag umalis ng bansa yan, saan ba nagpupunta yan? Hindi ba sa Netherlands? Sa tatay niya? Hindi po ba? Tatay niya? Dating Pangulo? Hindi ba sira ulo ito? Sa kanyang sinasabi niya na mayroon daw Vice Presidente na hindi raw tinutulungan, hindi raw tumutulong sa Pangulo. Paano ka tutulong? Tutulong ka magnakaw din? Ganun po ba? Ano gagawin ng presidente? Tutulong at makikiisa sa massive at sindikatong korupsyon na pagnanakaw? Ganun po ba ang pagtulong? Makiisa
Para meron din sariling maleta na dinideliver sa kanya ni Saldico at ni Gutesa. Ganun ba ang pagtulong? Kailangan kaisa ka sa pagnanakaw. Tahimik ka, huwag kang kikibo. Dahil nagnanakaw kami umano. Yung po pala ang ginawang trabaho. At puro trabaho. Ano puro trabaho? Ano po ba napala ng Pilipino sa sinasabing puro trabaho ang Pangulo? Ano ang nahita? Meron po bang ipinagmalaki puro trabaho? Kasi kung puro trabaho po ang ibinigay ng Pangulo na sinasabi po nitong tao na ito na tagapagsinungaling, di sana napakarami nagawa. Hinigitan yung ginawa ni dating Pangulong Duterte at napakaraming napagawang build. Hindi po ba? Kung talagang puro trabaho ang ginawa, hindi po ba? Wala nga nakita ang Pilipino na hindi mo malang nahigitan. Mag-aapat na taong ka na. Nasaan yung sinasabi mong puro trabaho ginawa? Mas malaki pa ang binabudget ninyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte na napakarami nagawa sa buong bansa. Hindi lang ibinabalita at hindi ipinagpapasalamat ng mainstream media umano ang mga ito. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po itong mga tao na ito po tinatawag na tagapagsinungaling. Ganun po talaga. Ililihis mo yung totoong problema ng bansa. Hindi po ba? Dadali mo na lang yung sagot. Dahil lahat ng sinabi ng Vice Presidente, puro po patungkol sa bansa at sa dinadanas ng mga Pilipino. Yung ginawang mga pangako ng kanyang amo na tinatawag na bangag ng kanyang ate, wala pong natupad sa mga pangako. Hindi po ba? Kung yung ngang presyo lang ng bilihin, hindi nga natupad sa kakarampot na kinikita ng mga Pilipino. Nating mga Pilipino, hindi nga niya nagawa ng solusyon. Bagkus dumami pa ang mga smuggler. Hindi po ba? At ano ang tinarabaho ng Pangulo? Tinarabaho niya ang ginto sa Central Bank na wala pang paliwanag ang Malacanang dyan. Wala pang paliwanag ang palasyo. Tinarabaho yan dahil puro trabaho ginawa. At wala pa rin malinaw kung maibabalik pa ba ang pera sa PhilHealth na pinababalik na po ng Korte Suprema. Hindi po ba? Dahil nung nakaraan, budgeting, hindi pa yata na ibabalik umano. Dahil sa buwis pa rin yata kukunin. Hindi kaya? At ano pa ang pinagtatrabaho? Yung galawin at pakailaman ang mga pera sa GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba. Pati sa loto may issue. Hindi kaya? At lalong-lalo sa budgeting. Mga kababayan, napakarami issue. Talamak na korupsyon. Lahat nagkaroon. Lalong-lalo kung mga kaalyado. Kaya nga po puro trabaho ginawa. Ano pong trabahong pinagagawa? Puro korupsyon, pagnanakaw. Dahil puro trabaho, umano. Kaya nga po, ilang buwan na pinag-uusapan at wala pang nakukulong malibang kay Bong Revilla. Ang massive sindikatong korupsyon dahil po sa pagtatrabaho at sipag magtrabaho na sinasabi niyang Pangulo, mga kababayan. At yung sinasabi niya dapat ang susunod na Pangulo ay makabayan. Makabayan po ba ang amo niya? Makabayan po ba na sinusunod mo yung hustisya, korte ng banyaga, samantalang may sarili kang korte na ikaw ang presidente, wala kang tiwala sa judicial ng bansa mo? Yan ba ang pagiging makabayan? Na meron kang Pilipino, pinatapon mo sa ibang bansa? Makabayan? Nagpapatapon ka ng Pilipino sa ibang bansa? Makabayan? Hindi po ba ang makabayan ang Pilipino ay nasa Pilipinas lamang? Hindi po ba? Pilipino? May korte sa Pilipinas? Ayaw mong gamitin sa dating Pangulong Duterte? Pinatapon mo? Hindi ka pa miyembro? Walang jurisdiction sa bansa mo?
Tapos susundin mo Interpol? Makabayan? Walang due process? Makabayan? Unbelievable. Sa ka nakakita ng makabayan na yung kapwa Pilipino mo, hindi mo binigyan ng tamang proseso ng batas, pero makabayan? Unbelievable. At saan ka nakakita ng makabayan na maraming hawak na pasaporte? At meron pang mga golden visa. Makabayan! Unbelievable. Siguro meron na rin pong hawak ito na golden visa. Hindi kaya? At marami na rin hawak na pasaporte. Katulad na sinasabi ng Vice President na sila ay may mga hawak ng mga iba't ibang pasaporte at golden visa pa. Samantalang tayo, katulad ng Vice President, na wala po silang nasisilip na ari-arian sa ibang bansa. Tanging Pilipinas lang. Hindi po ba? At doon lang po nila dadalin. Kaya nga po tinatawag na tagapagsinungaling umano. At puro basura ang binibigay lang po na pahayag sa mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, yung ginagawa po na tagapagsinungaling umano at yung basura na lumalabas sa kanyang bibig ay yun po ay kahihiyan ng Pilipinas. Dahil lahat ng lumalabas na basura sa bibig mo, ang pinipresenta mo ay ang Pilipinas at ang Pangulo. Lahat ng sinasabi mo ay yan ay galing sa Pangulo dahil may basbas niya yan. Hindi po ba nakakahiya? Hindi po ba? At, mga kababayan, mas nakakahiya pa yung ginawa. Saan ka nakakita? Presidente ka, may issue ka ng pulburon? Takot ka magpa-hair follicle test? Takot? Yan ba yung sinasabing makabayan? Takot ka sa hamon ng bayan? Makabayan? Unbelievable. Kasi takot na po sila mga kababayan. Kasi kahit ano gawin nila, mga kababayan, hirap na hirap po sila. Katulad po ng impeachment. Nakita po nyo yung impeachment. Ilang linggo na. Hindi pa rin po matuloy-tuloy. Kasi nga, napakahirap po kasi. Napakahirap po i-impeach ang isang politiko. Katulad ng Vice President na wala pong ginagawang korupsyon. At bagkus siya pa ang nagalit. Nagalit at pinagmumura sila sa ginagawa nilang korupsyon. Kaya nga siya'y umalis. Kaya siya umalis at iniwanan niya dahil hindi niya kayang magtrabaho sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? Lalayasan mo yan. Mahirap na. Dahil hindi ko naman gawain yan. At sanay naman ako maging contentment. Marunong ako makontento kung ano meron ako. Samantalang sila, hindi po sila marunong makontento. Katulad po ng isang tagapagsalita na vlogger at abogado, mga kababayan. Nung panahon na hindi siya Yusek, mga kababayan, grabe niya pong batikusin ang administrasyon. At sinasabi niya pa na korap ito. Hindi po ba? At saan ka nakakita na pinagmamalaki niya na puro daw po trabaho ang ginagawa ng kanyang amo? Sa sobrang pagtatrabaho, ni hindi man lang nakita ng mga survey company, nakakampi pa yata nila umano. Sa lahat ng survey na lumabas nung nakarang taon, puro negative. Hindi yata nakita at na-appreciate ng mga survey company ang sinasabi po ng tagapagsalita at tagapagsinungaling umano ng palasyo. Hindi po nakita, na-appreciate ng mga survey company ang approval at trust rating na sinasabi ni garbage in, garbage out. Na yung trabaho, puro trabaho. Pero ang grado, negative. Walang grado, walang numero, negative. Pero trabaho ng trabaho. Samantala yung sinasabing panay ang bakasyon, siya pa ang napakataas ng approval at trust rating sa mga Pilipino.
Dahil alam ng mga Pilipino, hindi nagbabakasyon ang pangalawang Pangulo ay never nagbakasyon na puro bakasyon. Ang pinupuntahan niya, ibabalik natin, ang pinupuntahan niya ang kanyang tatay na kinidnap umano. Hindi po ba? Magulang niya yon. Palibasa mga wala kayong pagmamahal sa magulang ninyo. Siguro kung mangyari sa magulang niyo yan, baka hindi nyo napuntahan. Hindi kaya? Mga kababayan, yan po mga kababayan, lahat po ng sinabi ng tagapagsinungaling ng palasyo umano ay puro po sa kanila bumalik. Sa kanila po lahat bumalik. Yung sinasabing puro trabaho, ang ginawang trabaho ay pahirapan ng mahigit 100 milyong Pilipino. Tayo po'y magtiis sa hirap sa kanilang paglulingkod at ibaon tayo sa utang. Sa sobrang pagtatrabaho po nila, bagsak ang ating ekonomiya, bagsak ang ating piso, at walang pumapasok na mga investor na malalaki sa ating bansa dahil natatakot na sila. Dahil ang ating bansa ay pangatlo na sa pinakakurap na bansa. Pangatlo na, mga kababayan. Dahil sa sobrang galing at puro trabaho ang ginagawa ng Pangulo. Puro trabaho. Kaya nga po ang impact nito, bagsak ang ekonomiya. Pangatlo pa tayo sa pinakakurap na bansa. Dahil po sa galing, puro trabaho ang ginagawa. Puro trabaho, mga kababayan. Kaya nga po sa sobrang trabaho, dumami po ang mga maleta nila sa kanilang mga pinagtataguan nito. Umano. Yan po mga kababayan, ang sagot, mga kababayan, ng isang tagapagsinungaling umano ng Malacanang sa pahayag ng Vice President. Dahil alam naman po nila na hindi nila kaya sagutin yung lahat ng sinabi ng Vice President na korupsyon. Hindi po ba? Dahil nga po, pagka korupsyon na pinag-uusapan, tahimik po sila dyan. Lalong-lalo po doon sa Bersamin. Tahimik po ang palasyo. Tahimik po ang media. Doon po sa nilabas ni Bersamin. Hindi po ba? Ni Yusek Bersamin. Di po ba? Yung apo ni Bersamin na nagsasabi, mga kababayan, kung gaano kalaki ang kinukuha, ibinibigay sa Pangulo. Tahimik ang media, tahimik ang tagapagsalita na tinatawag na tagapagsinungaling umano. Pagdating sa korupsyon ng Malacanang, tahimik. Kaya mga kababayan, yung ganitong klase pong galawan, yan po ang mga number 1 takot. Pagka po panay na kasinungalingan, yan po ay mga takot. Takot na po yan. Lalong-lalo po kung magiging presidente, si Inday. Mga kababayan, yan po ang sinasabing takot, duwag, at hindi lalaban ng parehas. Yan po ang mga tao umano na hindi lalaban ng parehas. Traidor. Hindi po ba? Dahil ang mga Pilipino, gising na po tayo sa nangyari po't ginawa nila. Mga kababayan, dinala po tayo sa kahirapan, binaon pa tayo sa utang, at puro pamumulitika lang ginawa nilang trabaho. Meron man sila nagawa, patsi-patsi lang. Patsi-patsi. Para lang masabing may nagawa. Hindi po ba? At karamihan pa ay credit grabber. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Chena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany,
Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo, tiis-tiis lang po at may pag-asa pa po na makabangon ang ating bansa at mapanagot po ang mga gumawa po ng kawalangian at pagnanakaw sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin, mga kababayan, na magtagumpay po ang kabutihan at hindi ang kasamaan. Ingat-ingat po at God bless po mga kababayan. Paalam.